Magandang araw, klase! Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa nilalaman ng Kabanata 56 hanggang 60 ng nobelang Noli Me Tangere. Kabanata 56, ang sabi-sabi. Kabanata 57, mga pagdurusa ng nadakip. Kabanata 58, siya na dapat sisihin. Kabanata 59, pagkamakabayan at kapakanang pangsarili. Kabanata 60, ang kasal ni Maria Clara. Narito ang nilalaman ng aralin, mga talasalitaan, mga tauhan, buod ng kabanata, karagdagang impormasyon tungkol sa kabanata, pangunahing mensahe at implikasyon ng akda. Mga talasalitaan para sa Kabanata 56. Oban, pasukin, pagnakawan, tinanglawan, bigyan ng liwanag ang isang dakong madilim, baro, kasuotang panakip at pananggalang sa katawan ng tao, amorseko, damong ligaw na karaniwang tumutubo sa kabukiran, may mga dahong makitid at malapad, at may bulaklak na kapag tuyo ay kumakapit sa damit at iba pang tela kapag nasagi rito. Pangunahing tauhan sa Kabanata 56, mamamayan ng San Diego, Sakristan Mayor at si Elias. Nang hilakbot sa malaking gulo ng nakaraang gabi ang mga mamamayan ng San Diego, malungkot at wala ni isang tao ang daang kinalalagyan ng kwartel at tribunal. Nakapinid pa rin ang mga bintana. Nang may isang taong nagbukas ng bintana, ang ibang kapitbahay ay nagsisunuran na rin. Sina Hermana Puti at Hermana Rufa na magkatapat ng bahay ay sandaling nagkatinginan, nagngitian at halos sabay na nag-antanda. Akala mo'y Misa de Gracia, isang kastilyo. Higit pang marami ang putok kagabi kaysa noong looban ni Balat ang bayan. Maraming putok. Sinasabing iya'y likha ng mga tulisan ni Tandang Pablo. Hindi! Ang naglaban daw ay mga gwardiya sibil at mga kuadrilyero, kaya nakakulong si Don Filipo. Unting nagkatao ang lansangan at kumalat na ang iba't ibang balita. Si Maria Clara raw ay pinagtangkaang agawin ni Ibarra, ngunit nagtanggol si Kapitan Tiago sa tulong ng gwardiya sibil. Ang mga namatay ay hindi 14 kundi 30. Si Kapitan Tiago ay nasugatan kaya't siya at ang kanyang pamilya ay luluwas sa Maynila. Gabi na nang nagkaroon ng kaliwanagan ang balita. Kagagaling ko pa lamang sa tribunal at nakita kong nakabilanggo sina Don Filipo at Ginoong Ibarra. Isinigaw ni Bruno si Ibarra na nagtangkang maghiganti at naghahangad pumatay sa lahat ng Kastila dahil sa ipakakasal ni Kapitan Tiago ang kanyang anak kay Linares. Mabuti na lamang at ang kura ay nasa bahay ni Kapitan Tiago. Marami raw ang nakatakas. Sinunog daw ng mga gwardiya sibil ang bahay ni Ibarra. Marahil kung hindi siya nadakip, pati siya'y nadamay. At ang kanyang mga alila, lahat ay ipiniit. Hanggang ngayon makikita ninyo ang usok ng kanyang bahay. Kaawa-awang binata. Huwag mo nang ipagtanggol ang isang ekskomulgado. Sa kabilang dako, balitang ang bangkay ni Lucas ay nakitang nakabitin sa sanga ng punong santol sa bakuran ng isang bahay. Ganyan ang nagiging wakas ng isang taong walang hanap buhay. 2 beses ko siyang nakitang kausap ng Sakristan Mayor. Isang lalaking mukhang taga-bukid at may tapal sa leeg ang nagtangkang lumapit sa bangkay na nakabitin. Nakilala niya ito. Pagkapanggaling sa nagbigti ay nagtungo siya sa kumbento. Inabutan ng taga-bukid ang Sakristan Mayor na natutulog. Umupo siya sa tabi nito upang hintaying magising. Ngunit nahulog ang kanyang piso at iyo'y tinanglawan niya sa ilalim ng silyon. Nakita niyang ang pantalon at manggas ng baro ng sakristan ay puno ng amorseko. Nagising ang sakristan at tinanong kung ano ang kanyang sadya. Papamisa po sa isang taong malapit ng mamatay. Nang makaalis ang lalaking mukhang taga-bukid, ito'y bumulong at inalis ang tapal sa leeg. Kapag dakay nalantad ang anyo ni Elias. Narito ang mensahe at implikasyon ng Kabanata 56. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng mga naging reaksyon ng mga tao
tungkol sa kaguluhang nangyari noong gabi. Iba't iba ang naging reaksyon ng mga tao, ngunit nangibabaw ang kanilang takot at naiugnay ito sa paglusob ni Balat na isang tulisan at nuno ni Elias. Sa wakas ng kwento ay may isang babaeng nakakita ng bangkay na nakabitin sa isang puno. Tila ito ay sinakal at saka ibinitin na lamang. Ang bangkay ay kinilalang si Lucas. Kung matatandaan sa mga naunang kabanata, siya ang nanghikayat sa iba pa upang sumali sa pag-aaklas. Sa kasalukuyan, ay lagana pa rin ang mga ganitong usap-usapan o sabi-sabi hinggil sa isang pangyayari o issue. Iba't iba ang nagiging opinyon at espekulasyon ng mga tao. May mga pagkakataon ring dahil sa pagkakaiba-iba ng interpretasyon sa pangyayari ay lalong lumalaki ang issue o kaya naman ay nababago ang tunay na nangyari at mas maraming nadadamay na tao. Sa ating panahon, marapat lamang na hindi agad maniwala sa mga sabi-sabi at kung wala namang talagang kaalaman sa issue, mas mainam na manahimik na lamang. Bilang mag-aaral o individual, kailangan mong matutunang suriin kung ano ang mga dapat paniwalaan at hindi. Narito ang talasalitaan para sa Kabanata 57. Mababalasik, malulupit, mapanglaw, malungkot, nakasusulasok, mabaho o masangsang na amoy, pangaw, dekandadong panggapos ng kamay ng mga hinuhuling tao upang hindi makatakas o posas, luray-luray, sira-sira, punit-punit, nananangis, pag-iyak dahil sa kalumbayan, gaya kung may namatay na kamag-anak o panaghoy, umiika, hindi pantay na paglakad. Binuntal, patikom na anyo ng mga daliri sa kamay sa pagpapatama ng kamao sa anuman o sinuman o suntok. Walang patlang, walang tigil, napayukayok, nakasubsob, pasuray-suray, pagkiling o paggalaw ng pasalit-salit sa magkabilang gilid o panig ng anuman o sinumang walang katatagan. Idinuldol, pilit na paglalagay o paglalapit o pagpapakita ng isang bagay sa mukha. Narito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 57. Alperes, Padre Salvi, Doña Consolacion, Tarsilio. Parot pa rito ang mababalasik na Gwardiya Sibil sa harap ng tribunal. Nasa salas ang 2 Direktor Silio, 2 kawani, at ilang sundalo ang nagsisisulat sa ibabaw ng mesa. Pabalik-balik sa kahabaan ng salas ang Alperes at nakaupo naman sa isang sulok si Doña Consolacion. Naroroon din ang kapitan na mapapansing mapanglaw. Ating angkura na balisa at nakakunot ang noo. Hindi ko ibig dumalo sapagkat mahina ang loob ko. Wala pong dumalong may kapangyarihan sa bayan, kaya tinakala kong kailangan kayo. Iaalis ngayong hapon ng mga dadakip. Nakasusulasok ang amoy na lumabas sa pintuang binuksan. Ilang sandali pa'y narinig na ang pukpok at langit-ngit ng binubuksang pangaw. Inilabas si Tarsilo na nakagapos at luray-luray ang damit. Kasunod niya ay isang lalaking nananangis, umiika at duguan ang salawal. Sinabi ng Alperes na nanlaban si Tarsilo at nagpapatakas sa kanyang mga kasamahan. Ano ang pangalan mo? Tarsilo, Alisagan po. Ano ang pangako ni Don Crisostomo Ibarra sa paglusob ninyo sa kwartel? Hindi po siya nakipag-unawaan sa amin kailanman. Ang tangi pong dahilan ay upang ipagiganti ang aming ama. Itanong ninyo sa 2 Gwardiya Sibil na inihulog namin sa bangin. Ngayon'y patayin na ninyo ako sapagkat wala kayong malalaman sa akin. Dinala sa labas si Tarsilo dahil ayaw umamin at ipinakita sa kanya ang 5 bangkay na nasa kariton. Hindi kumibo si Tarsilo nang tanungin siya ng Alperes kung nakikilala niya ang mga bangkay. Nakita niya ang bangkay ni Pedrong asawa ng baliw, ang tadtad ng saksak na katawan ni Bruno at ang kay Lucas na may tali pa sa leeg. Inulit ang tanong, ngunit hindi rin siya umimik. Ang pamalo ay mulit-muling bumagsak sa kanyang likod, ngunit hindi man lamang siya... Aluin hanggang dumugong katawan! Ibinalik si Tarsilo sa loob at tinanong kung nakikilala niya ang lalaking may sugat.
Tinugon niyang hindi niya nakikilala kaya't binuntal at sinipa siya ng alperes. Iniutos ng alperes na igapos sa bangko si Tarsilo at mga palong walang patlang ang bumagsak sa kanyang likod. Ang katawan niya ay kumikinig, umungol ng bahagya at napayukayok. Hindi ito matagalan ni Padre Salvi kaya't lumabas siyang kasuray-suray. Nakita niya sa labas ang kapatid ni Tarsilo na nakayakap sa bato, nananangis at waring binibilang ang palong tinatanggap ng bilanggo. Ang mga nagpaparusa ay waring nangapagod. Ipinakalag ng alperes ang gapos, dinala ang kaawa-awa sa balong nasa gitna ng patio. Ang balong ito'y lubhang marumi at mabaho sapagkat tapunan ito ng lahat ng dumi at sukal. Patiwarik siyang ibinitin samantalang hawak ng alperes ang orasan. Kung kayo'y mga Kristiyanong may puso, ilubog na ninyo ako ng matagal, o kaya iumpog ninyo ang aking ulo sa bato upang ako'y mamatay. Kayo'y kakalingain ng Diyos sa inyong kawang gawa. Magkakaganito rin marahil kayo balang araw. Sinimulan ang paghuhugos sa balon. Matapos ang kalahating minuto'y itinaas si Tarsilo. Napuno ng mabahong burak ang noo at buhok ni Tarsilo, ang mukha, at panay galos at ang kataway basa ng matambad sa madla. Nangangatal sa ginaw ang katawan nito. Sa ikatlong paghuhugos, pinilit niyang ibaluktot ang kanyang leeg upang tapunan ng huling tanaw ang langit, ang araw, at ang liwanag na hindi na niya muling makikita. Makaraan ng 1 at kalahating minuto'y itinaas si Tarsilo. Tiwasay na ang kanyang mukha, nakadilat ang mga mata. Lumalabas sa kanyang bibig ang burak na kinulayan ng dugo at hindi na kumikilig ang kanyang katawan. Idinuldol ng alperesa ang baga ng kanyang tabako sa paa ni Tarsilo. Namatay ang apoy nang hindi man lamang gumagalaw ang laman. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kalupitan ng mga gwardya sibil sa mga nahuling ng gulo sa kwartel. Inilarawan dito ang pamamalo, pagdura at paglublob sa isang balong may nakasusulasok na amoy. Si Tarsilio ang bihag na inilarawan sa kabanata, sinabi rin niya na ang dahilan ng kanyang pagsali sa kaguluhan ay upang maipaghiganti ang kanyang ama na namatay sa palo ng mga gwardya sibil. Maaaring hindi naging matagumpay ang kanyang paghihiganti sapagkat ang naging kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay at buhay ng kapatid niyang si Bruno. Kung sa kasalukuyan, may uugnay ito sa nangyayaring police brutality. May mga pagkakataong iniuutos ng nakatataas ang maximum tolerance sa pamamahala ng isang sitwasyon, kung saang maaaring may buhay na nakasalalay. Ngunit kung minsan kapag nasa matinding sitwasyon na ang kapulisan, nakagagamit na rin sila ng dahas upang ipagtanggol ang nakararami. Sa pagbabasa ng kabanatang ito, maaaring magalit tayo sa paraang ginawa ng mga sibil upang mapaamin si Tarsilio at maawa naman sa kanyang kalunos-lunos na kinalalagyan. Mga talasalitaan sa Kabanata 58, Hinagpis, matinding kalungkutan. Panaghoy, daing ng isang nagtitiis ng matinding sakit. Nagpapataliba, nagpapabantay. Seminarista, mag-aaral sa seminaryo. Batbat, tadtad o punong-puno. Hinanakit, anumang bagay na ikinasasama ng loob. Mga pangunahing tauhan sa Kabanata 58, mga nadakip. Crisostomo Ibarra, mga kaanak ng nadakip, mga gwardya sibil. Ang mga bilanggo ay dadalhin na sa bayan, at ang balitang ito'y nagbunga ng hinagpis at panaghoy. Ang mga kaanak ng mga bilanggo ay pabalik-balik sa kumbento, sa kwartel, sa tribunal upang makiusap, ngunit kabiguan ang kanilang natatamo. Ang alperes ay nagpapataliban ng lalong maraming gwardya sibil na siyang nangungulata sa mga babaeng nagmamakaawa sa kanya. 2 karitong hila-hila ng baka ang huminto sa harap ng tribunal ng mag-iikalawa ng hapon. Kaagad itong pinaligiran ng mga tao sa hangaring sirain, ngunit sinaway sila ni Kapitana Maria. 2 gwardya sibil ang tumalibas sa magkabilang gilid ng kariton. Lumabas na kasunod ang mga bilanggo na pinangungunahan ni Don Filipo na nakagapos. Napaiyak si Aling Doray at tinangkang yumakap sa asawa, ngunit inilayo siya ng mga gwardya sibil. Si Antonio'y lumabas na umiiyak at si Andong ay napahagulgol nang makita ang biyanan. Ang seminaristang si Albino ay nakagapos, na tulad ng kambal na anak ni Kapitana Maria. Si Ibarra ang huling inilabas. Hindi siya nakagapos, ngunit nasa gitna ng 2 sibil. Yan ang may sala! Yan ang may sala! Siya pa walang gapos? Siya,
gapusin ninyo ako ng mahigpit. Sumunod ang mga gwardya sibil sa hiling ni Ibarra. Nooy lumabas ang alperes na nakasakay sa kabayo at batbat ng sandata ang katawan. Ang mga bilanggo ay may mga kaanak na nakikiusap at nananaghoy, maliban kay Ibarra na ni walang kaibigan. Ano ang pagkakasalang nagawa sa inyo ng aking asawa't anak? Masdan ninyo ang punso kung inalisan ninyo ng ama. Duwag! Sumpain ka ng Diyos! Sumpain ng kayamanang kinamal mo upang guluhin ang aming kapayapaan! Sumpain ka! Ang dapat sa iyo ibigkayin! Naging sunod-sunod na ang pagbato kay Ibarra, ngunit lahat ng iyon ay pinagyukuan lamang niya ng ulo. Tiniis ang lahat ng sakit ng walang daing, ng sama ng loob at hinanakit. Sa kanyang pagkakayuko marahil ay naalala niya ang paghihirap na dinanas ng isang tao sa lansangan ng Maynila at ang hirap ng isang babaeng namatay matapos makita ang nakasabit na ulo ng anak. At marahil ay naalaala niya ang paghihirap ni Elias. Namasdan ni Ibarra ang umuusok pa niyang tahanan. Tahanang punong-puno ng matatamis at maliligayang sandali ng kanyang kabataan sa piling ng kanyang mga magulang. Napayuko siyang tumatangis sapagkat ngayoy wala na siyang tahanan, walang pag-ibig, walang bayan, walang kaibigan, at walang kinabukasan. Sa isang mataas na puok ay pinagmamasdan ni Piloso Potasio ang paglalakad ng mga bilanggo. Mahina ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang makita ang mga bilanggo. Kinabukasan, natagpuan ng mga pastol ang bangkay ni Piloso Potasio sa may pintuan ng kanyang tahanan. Nakalulungkot isipin na karamihan sa nadakip sa kaguluhan ay wala naman talagang kinalaman. Minsan ang maling paggamit ng kapangyarihan ay maaaring magdala ng kapahamakan sa iba. Ang mga kaanak ng nadakip sa kabanatang ito ay ibinato ang lahat ng sisi kay Crisostomo kahit na hindi pa naman talaga napatunayang siya talaga ang may kasalanan. Sa kasalukuyan, ay laganap pa rin ang mga ganitong pangyayari, lalo na sa social media kung saan ang mga tao ay nagbibigay ng mga komentong walang pinagbasihan. Ang mga ganitong gawain ay maaaring mas magpadiin sa isang akusado. Kailangang maging responsible ang bawat isa sa kanilang ginagawang panghuhusga, sapagkat maaaring bumalik din ito sa kanila. Si Crisostomo ay hindi na napigilan ang kanyang sariling maawa sa sarili at lumuha. Tila wala na siyang kakampi sa kanyang bayan, tila ang lahat ay tinalikuran na siya sa kabila ng maganda sana niyang ipinaplano para sa San Diego. Mga talasalitaan sa Kabanata 59, naligalig, nabalisa, nabagabag. Mitra, ang mataas na saklab sa ulo, may katangi-tanging ayos at hugis na nagtataglay ng sagisag ng kabanalan, kapangyarihang espiritual, at kataasan sa pagkapinon ng Katolisismo, opisyal na putong ng obispo na Hugis Arco. Nasugpo, mapigil o mahadlangan ang anumang gawaing hindi mabuti. Huling habilin, bagay na iniwang pansamantala sa isang tao. Tanggulan, bataskutan ng mga hukbo, muog. Mga pangunahing tauhan sa Kabanata 50. Kapitan Tinong, Kapitana Pitchang, Primitivo, mga mayayamang tao sa Intramuros. Nagkaroon ng iba't ibang kulay ang balita dahil sa pagkakaayos ng mga taga-suri sa mga pahayagan sa Maynila. Ang mga balitang palihim na nagmula sa kumbento ang unang kumalat at ikinatakot ng marami. Ang balitang nagkaroon ng iba't ibang bersyon ay pinaniniwalaan ng mga tao ayon sa damdamin ng bawat isa. Higit na naligalig ang mga tauhan sa kumbento. Ang ilan ay nagpupunta sa palasyo at naghahandog ng tulong sa pamahalaan na nasa panganib. Ang Generalillo Malaguero o Munting General ay napapakagatlabi marahil sa nangyaring ito. At ano ang kahihinatnan ng Generalillo kung wala ang korporasyon? Amen, amen. Mabuhay si Salvi, mabuhay! Sa ibang kumbento ay iba naman ang paksa ng usapan. Tingnan ninyo ang itinuturo sa mga nag-aaral sa mga Jesuita. Sa kanilang paaralan nagmumula ang nagiging pilibustero. Kapag ang namamahala ay mangmang, sabihin mo sa akin kung ano ang ayos ng ulo at sasabihin ko kung ano ang ayos ng paa. Hindi ba ninyo napapansin ang pagtutulungan ng magkakaibigan? Ang pahayagan ay nagpapahiwatig na dapat bigyan ng mitra si Padre Salvi. Bakit hindi? Ang mitra ay ibinibigay kahit sa isang maliit na bagay lamang. Sa isang maganda at maaliwalas na bulwagan ng isang bahay sa Tondo ay pinangangaralan ni Kapitana Tinchang si Kapitan Tinong. Ay bilhin ng Antipolo, ay bilhin del Carmen. Iyan na nga ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ba sinabi mo ang anyayahan ko siyang kumain dito sapagkat mayaman siya?
At sabi mo, isang mayaman lamang tayo dapat makipagkaibigan. Aba, Sinabi ko yan sapagkat wala ka nang ginawa kundi ang pumuri kay Don Crisostomo sa lahat ng oras. Iniutos ko sa iyo makipag-usap sa kanya sa paging na yon. ngunit hindi ko alam na siya'y naroroon. Dapat mo sanang inalam. Matagal na panahon akong nagsikap at nagtipid. Ngayon mawawala sa isang iglap lamang ang aking mga pinaghirapang bagay? Naku, kung naging lalaki lamang ako, haharap ako sa Kapitan General at ihahandog ko ang aking paglilingkod laban sa mga nag-aalsa. Hindi mo ba nabasa sa El Diario de Manila na nasugpo na ang pag-aalsa? Pati ng kanilang mga kasabwat ay darakpin at parurusohan? Pamay, dapat kang humarap katulad ng ginawa ng iba noong 1872. Sila'y nakaligtas. Aba, hindi ba humarap din si Padre Bor? Huwag mong banggitin ang pangalang yan. Gusto mo bang mabitay sa bagong bayan? Kamuntik nang mamatay sa pagkainis si Kapitan Tinong kung di dumating ang pinsang si Ginoong Primitibo. Ano ang nangyari? Kware! Nako, ipinatawag kita upang hingan ng payo. Nag-aral ka ng Latin at mabuti kang mga tuwiran. Ang mag-asawa ay natahimik upang hintayin ang payo. Pinakain ninyo rito si Ginoong Ibarra at nagbigay gala na makita sa may tulay. Sa gitna pa naman ng maraming tao. Sasabihin sila'y magkaibigan. Hindi mabuti yan, pinsan. Hindi siya dapat makipagkilala sa taong iyon. Alam mo naman na ang mabuti ay napaparusahan dahil sa masasama. Mabuti yata, pagawain mo ng huling habilin ang iyong asawa. Nabigla si Kapitan Tinong at hinimatay sa malaking takot. Winisikan ito ng tubig sa mukha at nagkamalay. Huwag kayong manangis. Ilipat natin siya sa kama. Lakasan ninyo ang inyong loob. Naririto ako na taglay ang karunungan ng mga tao sa una. Tumawag ka ng doktor at magpunta ka sa palasyo. Dalhan mo ng pamaskong regalo ang Kapitan General. Ipingid lahat ng bintana at pinto at kung may magtatanong ay sabihin, may sakit ang aking pinsan. Susunugin ko ang lahat ng kanyang aklat at kasulatan. Katulad ng ginawa ni Ginoong Ibarra nang walang makuhang katibayan. Isang piging sa Intramuros ang dinaluhan ng mga dalaga, mga asawa at mga anak ng kawani. Ang paksa ng usapan ay ang nangyaring pag-aalsa. Alam ng Kapitan General ang kanyang ginagawa. At ayon sa balitay, galit na galit sa Ibarang yan dahil sa mga kabutihang ibinigay niya. Talagang walang utang na loob ang mga Indio. At alam ba ninyo ang aking narinig? Ayon sa mga dapat paniwalaan, ay ginawa lamang daan ang pagtatayo ng paaralan. Ang ibig itayo'y isang muog na tanggulan kung sila'y lusubin. Alam ba ninyo ang aking narinig? Ang may bahay ni Kapitan Tinong ay naghandog ngayong hapon sa Kapitan General ng isang singsing na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Iyon daw ay pamasko. Marahil ay natatakot na siya'y hulihin. Sa kabanatang ito, ay ipinakita ang mabilis na pagkalat ng balita sa pagkakadakip ni Crisostomo bilang pinuno sa nangyaring paglusob sa kwartel. Ginamit itong panakot ng mga Espanyol sa mga Pilipino noon upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at kaparusahan sa sinumang tataliwas sa kanilang pamamalakad na ginagawa. Si Kapitan Tinong at Kapitana Tinchang ay sumisimbolo sa mga taong lumalapit lamang sa iba kung may maaari silang makuha rito pagkilalaman, kapangyarihan o salapi. Mga uri ng taong hindi maaaring maging tunay na kaibigang kasama sa hirap at kasiyahan. Hanggang sa kasalukuyan ay mayroon pa ring mga taong nakakikilala lamang tuwing may kailangan ngunit kapag nakuha na nila ito ay rayla hindi ka na nila muling kilala o itinutring na kaibigan. Ang mga ganitong uri ng tao ay hindi dapat tularan sapagkat ang mga tunay na kaibigan ay maaari nating maasahan sa lahat ng panahon at pagkakataon sa kasiyahan man ito o kalungkutan. Mga talasalitaan sa Kabanata 60. Sumarili, mapag-isa. Mahal na tao, mahalagang tao. Mag-akyat manaog, akyat baba. Manugang, asawa ng anak o ng pamangkin. Kahalili, kapalit. Nahihibang, tumutukoy sa taong wala sa wastong pag-iisip o nababaliw. Kalapastanganan, kawalan ng galang. Sinapupunan, bahay ba ng isang ina, matris. Itinakwil, hindi pagkilala sa sino mang may kaugnayan sa sarili. Mahihinuhat ang nabubuo sa isip ng sinuman tungkol sa anumang bagay. Batay sa sariling kuro-kuro at palagay. Sambalilo, sinumang taksil. Traidor, nagpugay ng buong pitagan, paggalang sa kapwa at sa kanyang mga karapatan. Lalo ang nakatataas sa posisyon o anumang katangian. Mga pangunahing tauhan sa Kabanata 60. Doña Victorina, Don Tiburcio, Linares, Kapitan Tiago, Tia Isabel, Crisostomo, Maria Clara. Dumating sina Doña Victorina, Don Tiburcio,
at Linares sa bahay ni Kapitan Tiago, si Doña Victorina ang sumarili sa usapan at paulit-ulit na ipinahayag na iba na ang may kamag-anak na mahal na tao sapagkat nakapagpapabalik-balik sa bahay ng Kapitan General. Pinsan, lubha ka namang malihim. Nalalaman na namin na ikaw ang tagapayo ng general at ayaw niyang malayo sa iyo. Si Maria Clara ay magaling na, ngunit may pamumutla pa rin. Siya'y bumati alinsunod sa kaugalian at pagkatapos ay ngumiti ng may kalungkutan. Pagkatapos ng kaugaliang pagkukumustahan ay nagpatuloy na naman si Doña Victorina. Ang sinadya nga po namin ay nauukol sa Birhen, Kapitan Tiago. Kailangang ituloy natin ang atin ang napag-usapan. Ang tinutukoy na birhen ni Doña Victorina ay si Maria Clara. Sa pag-aakalang hindi niya dapat mapakinggan ang usapan, nagpaalam si Maria sa kanila. Bukas ay magpapapista tayo. Ihanda mo na ang loob ni Maria Clara sapagkat sa ipakakasal natin sa loob ng maikling panahon. Makikita mo, mag-aakyat manaog tayo sa palasyo kapag naging manugang natin si Linares. At tayo'y kaiinggitan ng marami. Kinabukasan, ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago ay puno ng mga panauhin. Ang paksa ng usapan ng kababaihan ay si Maria Clara. Maganda nga, ngunit mukhang tanga. Hindi sana ganyan ang piniling lalaki. Siya'y mayaman, chika. Kakisigan ang puhunan ng lalaki. Ngayon pang malapit ng mabitay ang unang katipan at saka pakakasal. Iyan ang marunong, may kahalili ka agad. Ang kalalakihan na may nag-uusap ukol sa nakaraang pangyayari. Kung hindi niya pinagkatiwalaan ng mga taong sinulatan niya at kung hindi nabigyan ng ibang kahulugan ng laman ng liham na iyon, natitiyak kong siya'y napawalang sala. Ayon sa manananggol ni Ibarra, ang liham ay nauukol lamang sa ilang talatang may kalabuan na. Sinulat ng binata sa isang dalaga bago magtungo sa Europa. Ilang talatang nabigyan ng ibang kahulugan ng piskal na si Ginoong Ibarra raw ay nagbabalak ng pag-aalsa laban sa pamahalaan. Nang mga sandaling iyon, isang bangka ang sumadsad sa ibaba ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang isa sa dalawang lalaki ay pumanhik sa hagdang bato at lumundag sa pader hanggang sa makarating sa azotea. Crisostomo? Ako nga. Si Elias na dapat magalit sa akin ay inagawa ko sa bilangguan na pinagdalhan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ako lumayoy, ibig kong malaman mong pinatatawad kita. Maging maligaya ka nawa. Paalam. Humakbang ng palayo si Ibarra, ngunit pinigil siya ng dalaga. Inilahad niya kay Ibarra ang lihim ng kanyang pagkatao. Nalaman ko isang gabing nahihibang ako sa taas ng lagnat, ang tunay kong ama. Siyang nagbawal sa aking ikay ibigin, maliban na lamang kung ikay patatawarin sa kalapastangan ng ginawa mo sa kanya. Mula sa kanyang dibdib ay inilabas ng dalaga ang 2 putol na papel. Ito'y 2 liham ng aking inang isinulat sa gitna ng paghihirap, samantalang ako'y nasa kanyang sinapupunan. Basahin mo at makikita mo ang hangarin niyang mamatay ako. Ito'y naiwan ng aking ama sa bahay na tinirahan niya at nakuha ng taong nagsabi sa akin na tayo hindi dapat pakasal nang walang pahintulot ng aking ama. Ibinigay sa akin ito bilang kapalit ng iyong sulat. Nang dahil sa yumao kong ina at sa 2 amang nabubuhay pa'y nalimot kita at itinakwil ko ang aking pag-ibig. Mahihinuha ko ba kung saan nila gagamitin ang liham mo? Maria, ikay isang malinis na anghel. Ibig kong malaman mong ako'y minsan lamang umibig at di ako magiging kanino man. Kung walang pag-ibig, at ikaw, ano kaya mangyayari sa'yo? Ako'y isa lamang takas. Hindi magtatagal at matutuklasan ang aking pagtakas, Maria. Sinapo ni Maria ng 2 niyang palad ang ulo ni Ibarra at makailang ulit na hinagkan sa labi, niyakap at pagkatapos ay inilayo sa kanya. Si Ibarra ay lumayo, nilundag muli ang pader at sumakay sa bangka. Si Elias ay nag-alis ng sambalilo at nagpugay ng buong pitagan kay Maria Clara. Mensahe at implikasyon ng Kabanata 6 na po. Makikita sa kabanatang ito ang mabilis na panghuhusga kay Maria Clara tungkol sa pagpapakasal niya kay Linares. Mabilis magbigay ng opinyon ng mga tao tungkol sa isang pangyayari kahit na hindi naman talaga nila nalalaman ang buong kwento. Si Maria ay hindi na lamang kumikibo tungkol sa kanyang mga naririnig at sitwasyong kinalalagyan. Sumasalamin ito na noon ang mga kababaihan ay may limitasyon sa kanilang sariling pagdedesisyon at pagpapahayag. Pinatunayan rin ni Crisostomo ang kanyang wagas na pagtangi o pag-ibig sa dalaga. Kahit na maaari niyang ikapahamak ang pagtungo kay Maria ay ginawa pa rin niya ito. Nagpakita rin ng katapangan si Maria sa pagsasabi kay Crisostomo ng lihim ng kanyang pagkatao. Ganun pa man tinanggap pa rin siya ng binata at nagpaalam sila sa pamamagitan ng isang halik.